Live mula sa Pag-asa DOST, April. Yes, Princess, napanatili ni Bagyong Igme ang kanyang lakas habang patuloy ang mabagal na pagkilos nito patungong Taiwan. Kaninang alas 10 ng umaga ay namataan ang sentro ni Typhoon Igme sa layong 310 kilometro sa hilagang silangan ng Basco, Batanes. Sa inilabas na weather bulletin ng Pag-asa, taglay nito ang lakas ng hangin na 140 kilometers per hour malapit sa gitna at pabugso nga abot sa 170 kilometers per hour. Patuloy ang mabagal na pagkilos nito pa west-northwest sa bilis na 7 kilometers per hour. Hanggang sa ngayon ay nakataas pa rin ang Public Storm Warning Signal number 1 sa Batanes Group of Islands at ang gale warning sa northern at eastern seaboards ng Luzon, kaya inaabisuhan natin ang mga mangingisda na huwag muna pumalaot dahil sa malalaking alon na dulot nitong bagyo. At ngayong tanghali nga ay kasama natin si Pag-asa weather forecaster Jory Lois. Magandang hapon, Sir Jory. Magandang hapon. Yes, kailan po ba lalabas itong si Igme at kailan papasok si probable Julian? Okay, si Igme, inaasahan natin kung hindi magbabago ang kanyang movement, maaaring sa Thursday or Friday lalabas na tong si Igme. And then after that, merong papasok na bagong bagyo, itong ang tatawagin natin si Julian. Maaaring mamayang gabi kung magmamabilis ang kanyang movement or abutin na hanggang bukas ng umaga. Okay, sir. Ano po yung mga possible scenarios natin? No? Kasi pwede silang pareho nasa loob ng PAR po ba? Siguro bukas or Thursday, late Thursday or early Friday? Yun nga ang nakikita natin. Halos magsasabay itong dalawang bagyo sa loob ng PAR. At possible scenario, pwedeng dumiretso na itong si Igme dito sa Taiwan, maglalampol ng Taiwan at patungo rito sa may Eastern China. Matalang ito namang si Julian ay maaaring pumasok ng PAR, nagwe-westward siya ngayon, and then eventually magno-northward siya. So, sa ngayon, nakita natin na nagkaroon ng pagbagal itong si Igme. Ibig sabihin, nagkakaroon ng interaction itong dalawang bagyo na to. At maaaring ang pagbagal ni Igme ay nagsasabi na hinahatak siya nito ngayong si Julian. So, pagka nagkaroon ng ganung interaction, pwede pong mangyari na itong si Igme naman ay hihina hanggang sa tuluyang mawala at parang ma-absorb siya nitong si Julian. Okay, sir. At simula po kahapon, meron tayong mga balita na isa sa mga possible scenario ay yung Fujiwara effect. Ano po ba talaga itong Fujiwara effect na ito? Actually, ang sinasabing Fujiwara effect, pagka may dalawang bagyo na halos parehas ng strength, pagka medyo nagkaroon sila ng distansya na nasa 1,200 something na kilometers, pwede silang mag-ikutan cyclonic na ikot, and then eventually ang ang definition ng Fujiwara, mag-merge sila sa sentro. Pero bibihirang mangyayari yun sa atmosphere. So ang senaryo nga lang dito nakikita natin, hindi sila ganong mag-aano ng Fujiwara, kundi yun nga, sasama na lang itong si Igme sa sirkulasyon itong si Julian at hanggang sa tuluyan ng mamatay. Okay, sir. At katulad nga na napag-usapan namin kanina, meron kasing high pressure area dun sa itaas. At ano po bang epekto nitong high pressure area dito sa hindi makausad itong dalawang bagyo na ito? Yun nga, dahil sa high pressure area, nung kalakasan pa nitong si Igme ay halos nanatili doon sa position niya itong si Julian. Ngayon, medyo humihina na itong si Igme at lumalakas naman to si Julian. So, magiging dominant na bagyo itong si Julian, and eventually nga magwe-westward sila, hindi sila pwedeng tumaas, hindi pwedeng mag-northward dito si Julian dahil may high pressure dito sa ibabaw. So, magwe-westward siya. Eventually, maabutan niya itong si Igme. At yun nga yung sinasabi kong senaryo kanina. Okay, sir. Meron tayong southwest monsoon pero hindi ito masyado na pag-igting ni Bagyong Igme. Bakit po? Ang ano namin dyan is yung angulo o yung angle nung pagkapasok ng southwest monsoon. And at the same time, itong meron dito sa may west ng Palawan na isang parang shallow vortex na siyang nag-divert ng pagpasok ng southwest. Instead na pumasok sa kalupaan dito sa may bandang Southern Luzon, Central Luzon, ay pumasok dito sa kanya, sa sirkulasyon niya. So, nagkaganon, ibig sabihin, hindi
kumbaga penetrate ang southwest dito sa atin sa western section ng Luzon. So ngayon, inaasahan naman natin na dahil sa lakas nito si Julian, hahatak siya ng habagat. Okay, sir, huling katanungan na lang. Ano po yung magiging lagay ng panahon natin ngayong araw at sa mga susunod na araw? Ayun nga, ngayong araw na to, inaasahan natin na medyo maganda ang ating panahon. At sinasabi natin sa ating mga ina na maglaban na po dahil bukas inaasahan natin na dito sa Metro Manila magsisimula na po yung mga pag-ulan. Okay, maraming salamat, Sir Jory. Maraming salamat. Ayan po si Pag-asa Weather Forecaster Jory Lois. At yan ang pinaka-latest mula dito sa Pag-asa DOST. Para sa Telebisyon ng Bayan, April N. Nerio.